partner in the ministry of the gospel. Siya po ay tinutulungan sa ministeryo ng Panginoon through giving, through his personal concern, kung titingnan natin in this letter. And its purpose, writing this letter, was to encourage the church in Philippi and also to express Paul's gratitude for the church. Ang pinaka-layunin ni Apostle Pablo in writing this letter is to encourage that church and to express his gratitude for this church because of their grace na ipinapakita and blessings na ipinapakita kay Apostle Paul. At kung titingnan natin, Epaphroditus, whom the church of Philippi had sent with a gift for Paul. Si Epaphroditus ang ginamit ng church in Philippi, sending gifts or personal concern for Paul for his needs. So, ito yung co-minister ni Apostle Pablo in prison. At Paul ended up in prison when he first evangelized Philippi, yet in prison, and at this time, nakulong si Apostle Paul in Rome. And however, kung makikita natin, at ipinapakita dito yung labis na kagalakan ni Apostle Paul for this church. At kung titingnan natin mga kapatid sa atin po, why is it important for us having that thankfulness, being thankful sa ating Panginoon for this church, for the church of God, na meron po tayo ngayon. Ano po? Kasi po, mga kapatid, tayo po ay tinubos sa mamahaling halaga ng ating Panginoon. It cost His Son to save us, para tayo ay ligtas. At kung titingnan natin at mamaltratuhin natin ang ating mga kapatid, ang iglesia, ay parang katulad din ng pagmamaltrato ng Panginoon sa atin. Though wala tayong kayang ibigay sa Panginoon, pero yung kayang ibigay sa atin ng Diyos, yun yung pinakamalinaw po sa atin. At kung maalala natin, mga kapatid, when we remember our church, ang ibig sabihin po kasi ng church in Greek word is ecclesia. Ibig sabihin, ecclesia is a church. Dalawa po yung kay Wayne Grudem, ipinapaliwanag niya ito as visible and invisible church. The visible church is the building. The invisible church is the member. Ibig sabihin, the soul na nananambahan doon sa iglesyang iyon. At kung titingnan natin as a visible church, yun po tayo mga kapatid, ang bawat isa sa atin is a church. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung ating mga katabi, tayo po ay isang iglesia. Tayo po ay isang iglesia ng Panginoon. And Paul treated them as co-worker, as brothers in Christ. At kung sa atin po mga kapatid, why is it important? Kasi whenever we remember our church, when we remember our brothers and sisters in the Lord, mga kapatid, our heart should be filled with joy and gratitude to the Lord. Ibig sabihin, kapag po maalala natin ang ating mga kapatid sa ating Diyos, dapat po magkaroon tayo ng puso ng filled ng kagalakan at pagpapasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag nakikita natin yung inyong mga kapatid, yung parang kapag nakikita natin yung hindi po tayo nakasimangot, bagamat may pinagdadaanan po tayo, pero yung with joy ba, with kagalakan ba sa ating Panginoon, because we see yung ating mga kapatid sa ating Diyos. Ano po? Kaya nga, when we remember the church, ang bawat isa sa atin, dapat magkaroon po tayo ng kagalakan at pagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga parang, uy, salamat sa Panginoon, nakita ulit kita. Ano po? Uy, salamat sa ating Diyos dahil nakasama ulit kita. Uy, salamat sa Panginoon dahil kasama kita ngayong gabi. Yung mga bagay po na ganoon. Yun yung mga principle na itinuturo sa atin ng Diyos sa salitang ito. At pangalawa, a prayerful believers joyfully remembers the church as God's beloved children. Ano po? Bilang iglesia, bilang believer ng ating Panginoon, we should be joyful remembering this church as God's beloved children. Ibig sabihin, tayo po ay God's beloved children. Ang bawat isa po sa atin ay minamahal ng Panginoon. And we treat them ng parang katulad ho natin nung inibig po tayo ng ating Diyos. We treat them as God's beloved children bilang kamahal-mahal ng ating Diyos. At maliwanag po yun, mga kapatid, ano po, sa salita po ng Panginoon, when we remember yung ating mga kapatid sa ating Diyos, ano po, we should be joyful
because we treat them as God's beloved children. Ibig sabihin, mahalaga siya sa ating Panginoon. Mahalaga tayo sa ating Diyos. Ang bawat isa sa atin as a church ay mahalaga at pinapahalagahan ng Panginoon. And we treat them just as God treats us. Ano po? Ibig sabihin, kung siya po ay kaibig-ibig na minahal ng ating Panginoon, at yun din po yung action na dapat na ipakita natin sa ating mga kapatid. That's one thing na principle na itinuturo sa atin ng ating Diyos. Siya po ay God's beloved children, ang iglesia po ng ating Panginoon. So, to conclude, unang-una mga kapatid, matuto po muna tayong magpasalamat sa ating Diyos, sa ating iglesia, dahil ang Diyos ang unang magmamahal sa atin para ibigin ang bawat isa sa atin. Unang-una, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Tingnan natin ang kahalagahan ng Diyos kasi tuturuan po tayo ng Panginoon para mahalin din ang ating mga kapatid. So, ano po ba yung mga practical application natin? So, kasi medyo broad po yung idea natin that how can we joyfully. Kasi yun naman po talaga, sinabi ng talata, magpasalamat tayo sa Panginoon kapag nakikita natin yung ating mga kapatid. So, here is practical application, paano po natin i-apply sa ating mga kapatid. First is, let us consider one another in prayer. Katulad po ng ating ginagawa. Ibig sabihin, kapag po ang bawat isa sa atin ay naalala natin sa pananalangin kapag nakikita natin, it's one thing na nagpapasalamat tayo sa ating Diyos. Ano po? Amen po doon mga kapatid. So, let us consider one another in prayer. Hindi yung kapag makikita po natin yung mga kapatid natin ay parang, ay alam mo ba si, ano po, ay, dapat, di ba, may mga ganun po tayo. So, imbis na magpasalamat sa Panginoon, magpanalangin ng bawat isa, isang magandang bagay kapag nakikita natin yung ating kapatid, is we invite them, we consider them in prayer. Maganda po yung kaugalian na kapag nakikita natin yung ating kapatid, alam mo kapatid, ipinanalangin kita. Ano po? Alam mo kapatid, I paid for you. Ano po? Pinanalangin ko po kayo. Isang bagay po yun na magbibigay ng kalakasang spiritual din sa ating mga kapatid. Pangalawa, let us comfort one another through the Word of God. Ibig sabihin, hindi lamang ipanalangin natin ang ating mga kapatid, we need also to comfort. Kasi ako po'y naniniwala na may pasan-pasan at dalahin ng bawat isa. And we need also to comfort one another through the very Word of God sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Panginoon by reflecting on God's attribute and His promises. Alam niyo po, napaka-powerful ng salita ng ating Diyos. Amen po. Napaka-powerful ng salita ng Panginoon. At kung inyo pong maalala, may mga kapatid po tayo na kapag nakikita po tayo, parang pilit at pilit po tayong sinesyaran ng salita ng Panginoon. And that's one thing na pwede po tayong magalak sa ating Diyos, magpasalamat sa Panginoon. Through our action na kino-comfort po natin yung ating mga kapatid through His very word. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ang magbibigay din ng comfort sa Kanya. Mahalaga po yan mga kapatid, na imbis na dapat ang ating sabihin sa mga kapatid is the Word of God. Ano po? Yung salita ng ating Diyos, imbis na tayo po ay manilip ng ating mga kapatid, isang bagay din na gawin po natin ay yung palakasin din ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At yun po ay makapangyarihan at tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Pangatlo, let us celebrate together. Let us celebrate together, or let us celebrate the goodness of God together. Ibig sabihin, i-celebrate po natin ang ating Diyos, ang kabutihan ng Panginoon together. Kaya po tayo magkakasama ngayon, we celebrate God. Ano po? We celebrate God kasi po may ginawa ang Panginoon sa atin. Naranasan natin ang kabutihan at pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Kung isa sa mga magandang sinulat ni Richard Poster sa kanyang celebration of discipline. Sinasabi niya, ang celebration daw ay isang corporate disciplines. Ibig sabihin, yun po ay isang corporate discipline. As a church, ito yung ginagawa natin as a celebration sa Panginoon. At alam po nyo mga kapatid, magkakaroon po tayo ng corporate celebrations o corporate disciplines through worshiping God together. Ibig sabihin, bilang isang iglesia ng Panginoon. At ang pagkakaroon ng pag-celebrate ng natin sa ating Diyos, kasi inaalala natin ang kanyang kabutihan. And it is
dapat makita po natin mga kapatid sa ating mga buhay, why we do celebrate God, because may ginawa ang Panginoon sa atin, sa kanyang kayamanan, sa kanyang kabutihan sa atin. And together, we remember the Lord. Ano po? We will remember the Lord because of His faithfulness and goodness sa ating mga buhay. So malinaw po yun mga kapatid. Unang-una, practical application sa atin is to consider one another in prayer and comfort one another through the Word of God, and let us celebrate the goodness of God together. So second, pangalawa po mga kapatid, how can we joyfully express love for the church? Ay by treating the church as partner in the gospel. By treating the church, una po ay by trusting, letter T. Second is by treating the church as partner in the gospel. Sinasabi po dito sa talatang ating binasa, sa Tagalog, sinasabi dito, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasulukuyan. Ano po? Ano po ang ibig sabihin sa atin ito mga kapatid? What does it mean? So here, Paul prays for the Philippians with a great joy. Meron siyang labis na kagalakan nung kanyang ipinapanalangin ang church ng Philippi. This joy springs from their partnership in the gospel. Kasi Paul knew na meron siyang kapatid sa iglesia na tumutulong sa kanya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And it is his prayer. Kung titingnan natin sa ibang translation, 2 beses yung ginamit na prayer. Sinasabi po dito, sa ibang salin ng Biblia, in every prayer I pray. Inulit, I pray for all of you with joy. So ibig sabihin, binibigyan ng diin dito yung prayer ni Apostle Paul for this church because they have been partner with Paul from day one at up until nung siya po ay sumulat para sa mga Kristiyano nung panahon na iyon. At kung titingnan natin, Philippi was Paul's partner for his ministry, especially for his own needs in partnership for the gospel. It is a great joy for Paul when he remembers them sa kanyang ministeryo and consistently nung siya po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alam po nyo, Paul and the Church of Philippi offers prayer for themselves. Ibig sabihin, when Paul prays for the church in Philippi, the church in Philippi also pray for Paul. Ibig sabihin, they have in common. Ano po? Ibig sabihin, they offers prayer. Unang-una na panalangin ng iglesia doon ay makalaya si Apostle Paul because Paul was eager to meet them personally. Ano po? And Apostle Paul had prayer for his beloved congregation and they have mutual understanding and affection that prompted them to plead God that God will meet their particular needs. Ano po? Ibig sabihin, meron silang mutual understanding, the church, Paul himself and the church in Philippi. That's why nagkakaroon sila ng pananalangin sa isa't isa. Mga kapatid. Kaya nga po, bilang isang iglesia ng Panginoon, that how can we joyfully love each other? Ibig sabihin mga kapatid, let us treat one another just as your partner in the ministry of God. So, why is it important for us? Because intercession prayer is indeed the fundamental response of love within the community of believers. Alam po nyo, isang panalangin ang meron po dapat tayo is a response to love one another. Ibig sabihin, through prayer, intercession sa ating Panginoon, communion sa ating Panginoon is a fundamental, must be. Ibig sabihin, ito yung dapat nating gawin as a response sa ating pagmamahal sa ating mga kapatid as a believers. So, ibig sabihin mga kapatid, si Paul at ang church ng Philippi, they pray together. Kahit na sila ay malayo sa isa't isa, hindi nila nakakalimutan na manalangin para sa isa't isa. At ganun din po bilang mga iglesia ng Panginoon, that hindi lamang kapag nakikita natin yung mga kapatid, tsaka po natin ipinaparanas yung pagmamahal sa kanila ba. Ibig sabihin through prayer,
It's one thing na may panalangin po natin yung ating mga kapatid in distance and malayo man o malapit. So being partners in the gospel is a common characteristic of the church. But it is the will of God to unite us, believers, for His purpose, for His glory. Ibig sabihin, it's one thing na matututunan po natin. We are partners in the gospel. Ibig sabihin, co-minister po tayo po ay kapwa manggagawa ng Panginoon sa Kanyang magandang balita. Alam na po natin iyon, mga kapatid. Pero alam niyo po, ito po ay kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya kung tinitingnan natin na parang ang iglesia ng Panginoon ay ministry lamang, nakakahiya sa ating Diyos. Kasi kung ministry lamang at pangsarili, marami po tayong comment sa ating mga kapatid. Madalas nagpapagalingan pa sa ministeryo ng ating Diyos. Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, ito po ay kalooban ng ating Diyos to unite us. Dapat po makita natin na yun pala ay kalooban ng Panginoon para tayo ay pagkaisahin sa Kanyang kalwalhatian. Karakteristik ng church na makita sa atin as co-minister, partner ng Panginoon, partner ng ating pastor, partner ng ating mga elders, partner ng ating mga deacons, partners ng ating mga ministry is one thing o God's will sa atin para tayo po ay pagkaisahin para sa Kanyang kalwalhatian. Amen po. So here is practical application paano po natin lubos na maunawaan na dapat po natin na itrato ang iglesia bilang partner natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Unang-una is let us practice persistent prayer. Kasi here, kung titingnan natin si Paul, he was persistent in prayer for the church in Philippi. So, also us, ibig sabihin, kung hindi lamang ang mga naunang lingkod ng Panginoon na maging persistent sa prayer, ito din po ay para sa atin, mga kapatid. We need to be persistent in prayer. Panalangin ang susi natin, mga kapatid. To pray for the church and also the church will pray for us. Ibig sabihin, ipanalangin natin ng patuloy ang ating mga kapatid sa ating iglesia. Second is to be passionate in the ministry of the gospel. Alam niyo po, paulit-ulit na binabanggit yung mastered by the gospel. Kasi yun lang naman po yung ating dugo. Ibig sabihin, yun lang po yung dumadaloy sa ating mga katawan. Yung salita ng Panginoon, yung magandang balita ng ating Diyos. At hindi po nanawa si Apostle Paul to share the gospel of Christ, the good news of Christ. Kaya marami ang namamatay, ibig sabihin, marami ang namamatay, yung nagiging Peter po sila. Ibig sabihin, nagiging lingkod ng Panginoon nung that time because they were eager to share the gospel of Christ. Alam po ng iglesia ng Philippi na si Paul ay isang apostles, called in the will of God, tinawag ng Panginoon, set apart for the ministry of the gospel. At instead na maglingkod siya sa kapwa niya Jews, he was called to the Gentile communities. Ibig sabihin, malayo doon sa kanyang nakagisnan. At kung titingnan natin, he was called to be passionate, ibig sabihin for the Gentile community, to preach the gospel. At kung titingnan natin sa book of Colossians, Paul here is eager to serve with the church at Colossians. Ibig sabihin, though hindi niya ito nakita personally, hindi niya sila na-meet personally, but Epaphras was his son in the Lord. Ibig sabihin, na-share niya ng gospel. And Epaphras was in urgent need. Ipamalita kay Apostle Paul yung kanilang nararanasan because they were persecuted, because they were, ibig sabihin sila ay gulong-gulo sa nangyayari sa kanilang kapaligiran dahil sa maling katuruan na kanilang naririnig. At alam niyo po, isang bagay na may pagpapasalamat natin sa Panginoon as a church, we are eager to preach the gospel. Ibig sabihin tayo po ay nagagalak sa Panginoon. We have joy to spread the good news of the Lord. Because ito po yung pag-asa ng mga kabataan, pag-asa ng bawat isa sa atin. Hindi na po lingid sa ating kaisipan yung mga nangyayari sa ating paligid. May shooting doon, madalas ang involved kabataan. At alam niyo po, isang bagay na dapat natin ipanalangin na sa church, that we need to be passionate for the gospel. Amen po. Kahit yung mga kabataan
maidala po natin sila sa ating Diyos, makakilala sa Panginoon. And we need to spread the gospel, the message of the gospel, because it has power and wisdom of God na maunawaan nila na kailangan nila ang dakilang biyaya ng Panginoon, ang tagapagligtas. So, pangatlo po is let us pursue peace and unity. Just was Paul was implying for this church, tinuturuan ni Apostol Pablo na i-pursue din yung kapayapaan na kanilang maranasan as a church and unity as a church. Kasi later in this verse, in this book, ipinapakita ni Apostol Paul how they can unite as a church, paano po sila magkakaisa bilang isang iglesia. At sa atin po, bilang isang iglesia ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng kagalakan na i-pursue ang kapayapaan sa iglesia at pakikipag-isa. Amen po mga kapatid. Amen. So yun po yung mga bagay na dapat po nating maunawaan. Practical application natin as a church to treat this church as a partner and co-minister in the Lord is let us practice yung prayer natin sa ating Diyos. To be passionate in the gospel and to pursue peace and unity. At panghuli po, ito po yung ating last. How can we joyfully express love for the church is, lastly, by trusting the Lord's good work in the church. Dito po ipinapaliwanag ni Apostle Paul sa verse 6, natitiyak kong ang mabuting balitang gawa, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Sabi sa ESV, I am sure of this, for He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. Ano pong ibig sabihin sa atin ng mga bagay na ito? Dito ay pinapakita ni Apostle Paul that he was confident about the church in Philippi because, the Lord is at work. The Lord is at work in the church. Sinasabi sa chapter 2, verse 13, for it is God who works in you as a church, both will to work for His good pleasure. And Paul, as fellow Christians, are made confident by his imprisonment and thus daringly preach the gospel without fear. So kung titingnan natin, nagagalak si Apostle Paul, he was confident. Unang-una dahil nalalaman niya na siya ay pakakawalan dahil sa kulungan, sa kanya pong karanasan. And pangalawa, nagagalak siya sa Panginoon. Confident siya sa ating Diyos, sa iglesia ng Philippi because yung kanilang love, yung kanilang pagmamahal kay Apostle Paul, yung kanilang treatment kay Apostle Paul ay hindi nanawa. At kung titingnan natin, ang pinaka-basis ng confidence is yung pagtitiwala sa ating Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, ang pinaka-basis ng ating confidence dapat sa ating Diyos ay yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. So, why is it then important sa atin? So, as a church, we need to recognize as a church that recognizes the omnipotence of God must rely on Him alone. Ibig sabihin, if we recognize that God is all-powerful, so hindi na po dapat tayong mag-atubili na ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga sarili. Ang ating dependence sa ating Panginoon. Because God is all-powerful. Nothing is too impossible for God and no challenge is beyond His control. So the church must never place its ultimate confidence sa ating Diyos. Though we have human strength, resources, of course, strategy, abilities, but we are limited. And we need to submit to the limitless power of God. Ibig sabihin, every ministry, decision, step of faith na ating nararanasan ay should be carried out with a humble dependence sa ating Panginoon, sa ating pagtitiwala sa ating Diyos, through prayer and obedience and trust sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hindi po tayo po ay ginawa, nilikha ng Panginoon, hindi lang malakas, kundi maging mahina man. Kasi later in this verse, in this book, pinapakita ni Apostle Paul na ang kanyang kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, ang kalakasan ng Panginoon sa kanya ay nararanasan niya
dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. At yun po ay sufficient. We can be contented sa ating mga buhay dahil meron tayong dakilang Diyos, ang ating Panginoon na nagsusustena sa ating mga pangangailangan. And our confidence must always be in the Lord, not in the works and abilities of people. Ibig sabihin, yung total dependence natin ay dapat sa Diyos lamang. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, he was sure about this. Ano po? Sa ibang salinan ng translation, sinasabi niya, that I am sure, that he was sure, that he was confident in God, who began good deed sa ating iglesia, maging sa bawat isa sa atin. At pangatlo, as a servant ng ating Panginoon, must seek and please God, not people. Alam po niyo mga kapatid, ito po isang bagay na dapat natin maunawaan. Bilang lingkod ng Panginoon, ang ating pong ipiniplease ang ating Diyos. Katulad nung personal na damdamin ni Pastor Billy, siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon, and all pastors please God. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay mayroong kagalakan na maglingkod sa Panginoon, yun po ay dapat pinaglilingkuran natin ng ating Panginoon. Nakatingin lamang sa ating Diyos. Not to please people. Kasi malinaw naman po ang Diyos ang tumawag sa kanyang mga lingkod. Ang Diyos ang tumawag sa bawat isa sa atin. At binigyan tayo ng kagalakan ng Panginoon. Sinasabi po dito later in chapter 4 na magkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon. Kasi yung joy po na sinasabi po doon ay sa bunga yun po ng banal na spirito na ibinigay sa atin. Galatians chapter 5 verse 22. Yung joy po ay nanggagaling sa kalooban ng Panginoon. Ito po ay fruit of the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng ating Diyos. And we can rejoice sa ating Panginoon to please God. Ibig sabihin, tayo po ay matutong i-please ang Panginoon at hindi ang tao. Napakadaming bagay na para i-please po ang tao. Bilang lingkod ng ating Diyos, maraming bagay na para i-please po ang tao dahil sa mga utos o anumang pwedeng ipagawa ng iglesia. Alam niyo po, isang bagay na dapat po tingnan din natin bilang iglesia ng Panginoon, and even pastors, ay yung i-please muna ang ating Diyos. I-please ang ating Panginoon. Paul was not to please the church in Philippi. Hindi niya po piniplease ang church ng Philippi. Kung walang kayang ibigay ang church ng Philippi sa kanya, walang mawawala kay Paul because he knew kung sino yung source ng kanyang kalakasan, source ng kanyang provision is the Lord. Kaya po, yun po isang bagay na maganda pong tingnan natin. Ang bawat isa po sa atin ay dapat ang Diyos lamang ang piniplease. Maglingkod sa Panginoon, ibigin ng ating Diyos at ibigin ng ating mga kapatid sa iglesia. So yun po yung mga bagay, mga kapatid, for us that we can extend, we can be joyful in expressing love for the church is we need to appreciate God. Thank God for this church. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa iglesyang ito. Second is by treating us as co-servant, as partner in the gospel of Christ, in the good news. And second is by trusting the Lord's good work in the church. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay lubos nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, because meron po kaming isang iglesia, isang pamilya, Panginoon, na inyo pong pinagpala, aming Ama, inyo pong inibig, inyo pong iniligtas. Salamat po aming Diyos sa iglesia po ng Santa Cruz Baptist Church that we can be joyful in expressing our love for this church. Unang-una na ma-appreciate po namin, O Diyos, kayo po ang nagpapala sa aming iglesia. And by treating us, Lord, na kami po ay magkakapatid sa inyo, Panginoon, co-ministers, and co-minister in the gospel. And Lord, wala po kaming ibang maasahan kundi kayo. Kaya teach us, Lord, na patuloy na magtiwala sa inyo. I-please ang inyo pong kalooban, Panginoon. I-please po kayo bilang aming Diyos. At salamat po, Panginoon, dahil ang bawat isa po sa amin ay nagkakaroon ng eagerness to love one another. At kayo po ay patuloy na tulungan mo po kami, Panginoon. Marami po kaming mga nakikita, Panginoon. Marami po kaming nararamdaman. Kundi, O Diyos, tulungan mo po kami na unang-una mag-submit sa iyo, Panginoon. Alamin po ang kalooban mo. In leading this church, Panginoon, pangunahan ng iglesyang ito, at maglingkod sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami na unang-una ibigin ka po bilang aming Diyos at bibigin din ang aming mga kapwa gaya ng aming pagmamahal.
sa aming mga sarili. Muli, O Diyos, sa inyo po namin itinataas ang lahat ng bagay nito. Sa pangalan ng aming Diyos, na Kristo Jesus. Amen. Hello. Maraming salamat, Pastor Iman. Napakaganda ng